Kung ikaw ay may tanong, mag-comment lang kayo at sasagutin ko kayo sa post ko ng topic tulad nito. Paano gumagana ang isang iglesia kapag ang apat na magkakaiba ng uri ng tao, likas, makalaman, espiritual, at makadiyos ay nagkakatipon sa isang lugar at lahat ay nagsisikap na makipagkapwaan o fellowship. Hindi ito haka-haka. Ito ang realidad sa tunay na iglesia. At ang kasulatan ay nagbibigay ng malinaw na huwaran kung paano pamahalaan ang ganitong halo-halong kapulungan, hindi sa pamamagitan ng estratehiya ng tao, kundi ayon sa banal na kaayusan ng Diyos. Ano ang anyo ng isang iglesyang may halong uri ng tao? Ang isang iglesyang binubuo ng likas na natural, makalaman, espiritual at makadiyos na mga tao ay kahawig ng isang bukirin, hindi ng isang ganap na templo. Sinabi ni Jesus, hayaan ninyong magsamang lumago ang dalawa hanggang sa anihan. Mateo 13:30. Tiyang iglesia ay may hindi museo ng mga perpektong banal. Ito ay bukirin ng anihan, ospital, lugar ng pagsasanay at larangan ng labanan. Kaya ano ang nangyayari kapag ang apat na ito ay sabay-sabay na nakikibahagi sa pakikipag-fellowship? Ang likas ay magkakaisa ayon sa mga ideya ng tao. Sila ay mahihila patungo sa pagkakaisang tulad ng Babel, pinapagana ng talino, kultura at ambisyon. Ang makalaman ay magkakaisa ayon sa pansariling interes, lilikha sila ng mga pangkat kampo, paboritismo, paghahambing at alitan. Ang espiritual ay magkakaisa ayon sa katotohanan, sila ay magpapatibay, magpapatalas at magpapalakas sa isa't isa. Ang makadiyos ay magkakaisa lamang kapag inutusan sila ay kikilos ng propetiko, hindi panlipunan. Nagbubunga ito ng isang iglesyang buhay, ngunit pabago-bago, isang lugar kung saan ang trigo at dawag, mga kordero at mga kambing, mga sanggol at mga ama ay magkakasamang nakaupo sa ilalim ng iisang bubong. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang pamamahala. Paano pamahalaan ang ganitong iglesia? Hinarap ng unang iglesia ang parehong halo at nagbigay ang Diyos ng mga kautusan, mga hatol at mga kaayusan upang mapanatili ang kaayusan. Narito ang mga prinsipyong biblikal na dapat mamahala sa ganitong iglesia. 1. Itatag ang espiritual na pagkilatis bilang batas. Datapuwat ang taong espiritual ay humahatol sa lahat ng bagay. 1 Corinto 2:15. Tanging ang espiritual ang dapat pahintulutang humatol sa mga usapin ng pakikipagkapwa, doktrina at asal. Ang likas na tao ay hindi makahahatol sa mga bagay na espiritual. Ang makalaman ay humahatol ayon sa anyo. Ang espiritual ay humahatol ng matuwid na hatol. Ibig sabihin nito, ang pamumunong espiritual ang dapat mamahala. Ang mga tinig ng makalaman at likas ay hindi maaaring magtakda ng direksyon. Ang mga makadiyos ay nagpapatibay ng direksyon sa pamamagitan ng pagsunod sa espiritu. Ito ang kaayusang apostoliko. 2. Ihiwalay ang pakikipagkapwa ayon sa kalagayang espiritual. Iniutos ni Pablo, huwag kayong makipamatok ng di pantay sa mga hindi sumasampalataya. 2 Corinto 6:14. Ito ay naangkop sa loob ng iglesia, hindi lamang sa labas. Hindi mo dapat paghaluin likas at makadiyos, makalaman at espiritual, mga sanggol at mga ama, mga hindi matatag at mga hinog. No, ito ang dahilan kung bakit hinati ni Pablo ang mga mananampalataya sa mga sanggol, mga anak, mga binata, mga ama. Ang pakikipagkapwa ay dapat nakaayos ayon sa espiritual na paghinog, hindi ayon sa kagustuhang panlipunan. 3. Itatag ang doktrina bilang pamantayan ng pagkakaisa upang kayong lahat ay mangagsalita ng iisang bagay. 1 Corinto 1:10. Ang pagkakaisa ay hindi emosyonal, hindi ito kultural, hindi ito panlipunan. Ang pagkakaisa ay doktrinal. Pinoprotektahan nito ang iglesia laban sa likas na pagkakaisa, makalamang pagkakaisa, emosyonal na pagkakaisa. Ang doktrina ang nagiging bakod na nag-iingat sa pakikipagkapwa. Ipatupad ang disiplina ng iglesia para sa makalaman. Iniutos ni Pablo, ilayo ninyo sa inyo ang masamang taong yaon. 1 Corinto 5:3. Ang makalamang asal ay dapat harapin, ituwid at kung kinakailangan alisin.
Bakit? Sapagkat ang makalamang pakikipagkapwa ay kumakalat na gaya ng lebadura, ang kaunting lebadura ay nagpapasimula sa buong masa. Galatia 5:9. Yung discipline ay hindi kalupitan. Ito ay protection. Ibigay sa likas na tao ang ebanghelyo, hindi ang pakikipagkapwa. Ang likas na tao ay hindi pa maaring makipagkapwa. Maaari lamang siyang ipangaral. Ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig. Roma 10:17. Ang likas na tao ay dapat turuan, hatulan ng konsensya, tawagin, baguhin. Dapat siyang ilipat mula sa kamatayan patungo sa buhay. Hindi lamang mula sa upuan patungo sa bilog ng pakikipagkapwa. Hayaang ang espiritual na tao ang manguna sa pakikipagkapwa. Ang espiritual na tao ay nagbubunga ng kababaang loob, pagpapatibay, pagpapabanal, katatagan, pagkakaisa sa katotohanan. Ito ang pakikipagkapwang iniutos ng kasulatan. Mangagpayuhan kayo sa isa't isa araw-araw. Hebreo 3:13. Ang mga espiritual ang dapat maging sentro ng lahat ng gawain ng pakikipagkapwa. Tepeng hayaang ang makadiyos na tao ay kumilos lamang sa utos. Ang makadiyos na tao ay tulad ni Kristo. Wala akong ginagawang anuman sa aking sarili. Juan 8:28. Hindi siya pinamamahalaan ng pangangailangang panlipunan, presyur na emosyonal politika ng iglesia. Kumikilos lamang siya kapag iniutos ng Diyos. Siya ang nagiging propetikong kompas ng iglesia. Itatag ang kaayusan sa lahat ng bagay. Ang huling kautusan ni Pablo para sa mga iglesyang halo-halo, datapuat gawin ninyo ang lahat ng mga bagay na may karapatan at may kaayusan. 1 Corinto 14:40. Yung kaayusan ay hindi optional. Ito ang batas ng Espiritu. Kung walang kaayusan, ang likas na pagkakaisa ay nagiging paghihimagsik. Ang makalamang pagkakaisa ay nagiging kabulukan. Ang espiritual na pagkakaisa ay nagiging kaguluhan. Ang makadiyos na pagkakaisa ay hindi maaabot. Pinoprotektahan ng kaayusan ng iglesia laban sa sarili nito. Ano ang magiging anyo ng iglesia sa ilalim ng mga batas na ito? Ang likas ay papahayagan ng ebanghelyo, ang makalaman ay didisiplinahin. Ang espiritual ay palalakasin. Ang makadiyos ay gagabayan ng Diyos mismo kay merong man of God. Ang buong iglesia ay mapapatibay, si Kristo ay maluluwalhati. Ito ang iglesyang itinayo ni Pablo. Ito ang iglesyang pinamahalaan ng mga apostol. Ito ang iglesyang tinitirhan ng Espiritu ng Diyos.